Nag-abort mission muna ang Christmas convoy sa West Philippine Sea matapos silang palibutan ng 3 barko ng China. At yan ang tinutukan live ni Jonathan Andal. Jonathan. Ivan, nandito ako ngayon sa West Philippine Sea. Ipapakita ko lang sa iyo itong barko ng China na kanina pa sunod ng sunod sa amin. 3 yan actually, na iniikot-ikutan kami kanina pa. 2 barkong pandigma nila, 1 Coast Guard ship nila. Dahil dyan, Ivan, ngayon lang, nagdesisyon ng aming kapitan na abort mission na. Hindi na kami tutuloy yung plano sana ng grupong atin ito koalisyon na pumunta sa Lawak Island bukas para mamigay ng regalo sa mga sundalo natin doon. Sakop pa ng Pilipinas itong bahaging ito ng dagat. 16 na oras pa nga lang kaming naglalayag mula El Nido sa Palawan. Sakay ako ngayon ng civilian ship na MV Kapitan Felix Oca kasama yung iba pang sibilyan. Kanina, katatapos lang po ngayon ng isinagawang misa sa pamumuno ni Father Robert Reyes. May isang naiyak dahil nga hindi na matutuloy yung plano sana o yung mission sana na magatid ng regalo sa mga sundalo natin nagbabantay sa ating teritoryo. Nagkakaroon ngayon ng konting programa, pinaparating ng mga miyembro ng ating coalition yung kanilang sentimiento sa na-abort na mission ngayon. So Ivan, pabalik na kami ngayon ng El Nido pero sabi ng grupong atin ito coalition ay sisikapin pa rin nila na maihatid yung kanilang pamaskong regalo sa ibang paraan doon sa mga sundalo natin na nagbabantay sa ating teritoryo. Mula po rito sa West Philippine Sea para sa GMA Integrated News. Ako po si Jonathan Andal, matutok 24 oras. Maraming salamat. Ingat kayo dyan, Jonathan Andal. May Game 3 pa sa NCAA Men's Basketball Finals matapos talunin ng San Beda Red Lions ang Mapua Cardinals sa Game 2 kanina. Nakatutok si Mav Gonzalez. Jam-packed ang Mall of Asia Arena para sa Game 2 ng NCAA Men's Basketball Finals kanina. Tabla na sa tig-isang panalo ang San Beda at Mapua matapos bawian ng Red Lions ang Cardinals kanina. Nagtapos ang kanilang laban sa score na 71-65. Nobody but us thought that we were going to be here right now. And he just told us to win, play better, play hard defense, and good that we played that way in Game 2. And we're going to play harder Game 3. Nagtapos naman sa 3rd place ang CSB Blazers matapos talunin ng LPU Pirates 93-83 sa kauna-unahang battle for bronze sa kasaysayan ng NCAA. Pinarangalan din ang ilang special awardees gaya ng Freshman of the Year at Most Improved Player. Si Clint Escamis ng Mapua Cardinals humakot ng 4 na award kabilang ang Rookie of the Year at NCAA Season 99 Most Valuable Player. Sa susunod na linggo ang Game 3 ng NCAA Finals, mapapanood live sa GTV. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Nireveal ni Pambansang Ginoo David Licauco ang kanyang Christmas plans at New Year's wish. Christmas time is family time para kay David kaya tuwing Pasko kasama niyang magpahinga at mag-enjoy ang pamilya. Wish daw niya sa 2024 ang maging successful ang kanyang business at magkaroon ng self-improvement. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Ivan, Maris? Thanks, Nels. Thank you, Nelson. Magre-retiro na po bilang Chief Executive Officer ng Kapuso Network si Attorney Felipe Algozon at papalitan siya ni Gilberto Duavit Jr. Inanunsyo yan ni Gozon sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan kagabi. Narito ang aking pagtutok. Ang GMA Network na kilala ngayon bilang nangunguna, pinakamalaki, pinakapinagkakatiwalaan at most awarded multimedia network sa Pilipinas, nakamit yan sa ilalim ng pamumuno ni GMA Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon. Sa pagdiriwang ng kanyang ika-84 na kaarawan kagabi, nagsama-sama ang mga kaanak, kaibigan at katrabaho ni Gozon. Dumalo rin ang matataas na opisyal na gobyerno at GMA stars. Dito ay nanunsyo ni Gozon na matapos ang mahigit 2 dekada, magre-retiro na siya bilang Chief Executive Officer ng GMA Network. The GMA Board of Directors has approved my retirement as Chief Executive Officer effective December 31, 2023. But I will still continue as Chairman Advisor and Chairman of the Programming Committee.
Uupo bilang CEO ng Kapuso Network ang kasalukuyang GMA President at Chief Operating Officer na si Gilberto R. Duavit Jr., ang pinakamatandang anak ng isa sa founders ng GMA na si Gilberto M. Duavit Sr. The board also approved my recommendation to elect Mr. Gilberto R. Duavit Jr. as the new Chief Executive Officer to replace me effective January 1, 2024. President CEO, and he will continue to act as Vice Chairman of the Program Committee. Si Duavit, nakaupo ring Chairman ng Executive Committee, Chairman of the Board din ng GMA Network Films, at opisyal din ng ilang subsidiaries ng GMA Network. President at trustee din siya ng GMA Kapuso Foundation Incorporated. Magsisilbi ng mga Executive Committee Chairman si Joel Marcelo G. Jimenez, anak ng isa sa mga founder ng GMA na si Menardo R. Jimenez. At the recommendation of Mr. Jimmy Duavit, to which I concur, the Executive Committee has elected Mr. Joel Marcelo Jimenez as the Chairman of the Executive Committee. Vice Mr. Duavit, who resigned as Chairman of the ExCom effective December 31, 2023. Si Jimenez ay President at CEO ng Menarco Holdings at CEO ng Alta Productions Group Incorporated. Director siya ng RGMA Network Incorporated, Executive Committee Chairman and Director ng GMA New Media Incorporated, at iba pang subsidiaries ng GMA Network. I am very proud and gratified that over the years, GMA Network has provided the public with superior quality and innovative entertainment and public affairs programs and news na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Sa talumpati ni Gozon, muli rin niyang pinasalamatan ang Panginoon sa mga biyayang kanyang natanggap na higit pa raw sa kanyang ipinanalangin, kabilang ang kanyang kabiyak na si Tessie Gozon. I particularly thank the Lord for Tessie, a good wife given to me by God, who, after going steady with me for 11 years and being married with me for 54 years and 6 months, I can truly say is the love of my life. Sa birthday toast na pinangunahan ng kanyang anak na si Attorney Philip Gozon, binigyang pugay niya ang ama. At the workplace, FLG is well known for being a strict chairman and chief executive who demands perfection. Having him as a boss can be quite intimidating and extremely rewarding. There is, however, one trait that stands out with my dad, and that is integrity. Salamat, FLG. Yes, Mga kapuso, thank you, sir. 15 days na lamang po at Pasko na. At yan ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Sa ngalan ni PR Kanghel, ako po si Mariz Umali. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.